Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nagsusubscribe, pwede po bang pakiclick muna ang subscribe button na makikita sa ibaba. Okay? Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayan natin ngayon ay tungkol sa tanong na, alin ang mas okay? Ipinanganak kang mahirap or mamatay kang mahirap? Yan ang ating tatalakayin sa ngayon. Pag-usapan natin yan. Ito ang aking opinion. Sa inyong palagay, mas okay ba na ipinanganak kang mahirap or mamatay kang mahirap? Sa totoo lang, parehas na hindi okay yan at di maganda. Pero kailangan nating mamili. Para sa akin, kung ipinanganak ako mahirap, hindi ko kasalanan yan at di ko pinili yan. Pero kung mamamatay ako ng mahirap pa rin, kasalanan ko na yan. Sabi nga, di ba, mahirap maging mahirap. Pero ano nga ba ang dapat gawin? Di ba? Anong dapat mong gawin? Ipinanganak ka mahirap, di ba? So, ito, opinion ko lang. Ano dapat natin gawin? Okay? Ipinanganak ka mahirap, tapos mamamatay ka mahirap, kasalanan na yan. Ang dapat natin gawin magkaroon tayo ng plano sa buhay. No? So, opinion ko lamang ito. Pero ito naman po ang aking suggestion. Mas magandang ipinanganak ka na lang siguro mahirap kaysa mamatay kang mahirap. Kapag ipinanganak kang mahirap, hindi mo choice yan at di mo hawak ang kapalaran mo. Pero yung mamatay kang mahirap, kasalanan mo na yan at choice mo na yan. Sa ano nga ba ang dapat gawin? Sabi nga nila, di ba? Kung ano ka ngayon, ikaw ang may gawa. At huwag mong iasa ang future mo sa iba. Kung ayaw mo mamatay ng mahirap, gawin mo ang lahat na pwede mong gawin upang maging maunlad ka. Alam nyo, hindi totoo ang good luck. Kailangan mo magsipag nang matamasa mo ang buhay na pinapangarap mo. Mag-aral ka mabuti upang makahanap ka ng magandang trabaho or makapag-business ka nang ayon sa gusto mo. Diba? Napakagandang suggestion. Pinanganak ka mahirap. Diba? Gawin mo. Kailangan. Hindi ako mamatay na mahirap. Pero anong dapat gawin? Mag-aaral ka. Or, habang nag-aaral ka, pinag-aaralan mo yung business na alam mong aahon, magiging maayos yung buhay mo sa panahon. Tapos, maging madiskarte ka sa buhay. Marami nga dyan, di ba? Nag-aaral, working student. Tapos, madiskarte siya sa buhay. Hindi siya umaasa. Kumbaga, ginagawa niyang lahat para sa kanyang pangarap. So, ibig sabihin, pag-aralan mo kung paano ka umunlad. Maraming paraan para sa pag-unlad. Kasi, mahirap ka na nga, di ba? Pero sabi nga, ano ba ang pipiliin mo? Di ba? So, katulad ka ngayon, na mas maganda pang ang pinanganak. Ang pipiliin ko, mas maganda na yung ipinanganak ka mahirap. Kasi yung mamatay ka mahirap. Kasi ikaw yung hahanap ng paraan Hindi yan lalapit ang kusa sa'yo, di ba? Sabi nga nila, hindi yan nalalapit lang sa'yo para maging mayaman ka agad, no? Ito naman suggestion lamang, Alam nyo, kayo pa rin ang hawak ng inyong future. Hindi nyo kailangan iasa sa iba kung ano yung mangyayari sa buhay. Ganun pa man, sabi nga nila, ikaw ang hawak sa future mo. Ang maipapayo natin sa mga ganyang klase,
ngayon pa lang, pag-aralan mo na kung anong dapat mo gawin para hindi ka magsisi na sa darating na iyong kamatayan, mahirap ka pa rin. Ano sa palagay ng mga kababayan? Mag-comment po kayo sa comment section. Kasi, kung isipin mo, di ba? Lagi na lang, huwag kayo magreklamo na, lagi mahirap, di ba? Pasalamat pa rin tayo. Kasi, yung buhay lang tayo sa araw-araw na may hininga tayo is kayamanan na yan. Kaya, mag-comment po kayo. Pag-uusapan na. So, hanggang dito na po muna muli. Hanggang sa muli, Robert agad. Pag may tanong, sagot agad. Maraming pang salamat. Ingat po lagi.